Ano nga ba ang kapangyarihang nakapaloob sa ating mga laway? Dapat nga ba itong kadirihan o bagkus ay katakutan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang tatlong kapangyarihang nakapaloob sa ating mga laway. Ano-ano nga ba ang mga maidudulot nito sa iyo at papaano mo ito maiiwasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakadiri ka. Iyan ang kalimitan nating sinasabi kapag nakakakita tayo ng mga tao na tumutulo ang mga laway, kapag natutulog o kapag nagsasalita man. Ngunit naisip mo ba kung gaano nga ba kahalaga ang laway sa ating mga tao? Kung wala tayong laway, ay siguradong kaagad na manunuyo ang ating mga lalamunan na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit at maaaring humantong pa nga sa kamatayan. At dahil nga kailangan ng ating katawan ng tubig, ito ay napakahalaga rin sa ating katawan. Sinasabi pa nga na maaari tayong mabuhay ng walang pagkain, subalit dapat ay mayroong tubig. Ang laway o saliva sa Ingles ay isang fluid na pinuproduce ng salivary glands sa ating mga bibig. Ito ay binubuo nga ng 98% na tubig plus electrolytes. Mayroon din itong mucus, white blood cells at epithelial cells na kung saan ay maaaring pagkunan ng ating DNA samples. Ang laway rin ay pangunahing sangkap sa proseso ng digestion upang mabilis na matunaw ang ating mga kinakain. Tumutulong din ito upang mapadali nating malunok ang ating mga kinakain. Subalit alam mo ba na sa ibang hayop pala, ang laway ay nagagamit nila hindi lamang sa pagkain. Mayroong mga ibon na ginagamit ang laway sa pagbuo ng kanilang mga pugad. Mayroon din namang mga uod na gamit ang laway nila ay gumagawa sila ng mga silk fibers. At ang ilan naman gaya ng ahas, inihahalo nga nila sa kanilang mga laway ang kanilang mga kamandag. At meron pa nga na literal talagang sa laway nila ay tinatago ang kanilang mga anak. Subalit batin mo ba na ang ating mga laway pala ay mayroong tinataglay na kapangyarihan? Kung kaya ito ay huwag na huwag mong babaliwalain. Sa katunayan nga ay maaari ka nitong mapahamak o kaya naman ay maisalba. Kung papaano ay halika at iisa-isahin natin. Una, ang laway ay nakapagpapagaling. Kung minsan kasi ay hindi natin alam kung bakit ang sama-sama ng ating pakiramdam, gayong wala naman tayong sakit. Ang dahilan kasi nito ay maaaring nausog ka. Kaya panay ang iyong suka at pagdumi na sinasabayan pa ng matinding pananakit ng tiyan. At ang makapagpapagaling lamang sa iyo ay walang iba kung hindi ang laway nang nakausog sa iyo. Pangalawa, ang laway ay nakapagpapaibig. Kapag nilagyan mo ng laway ang iniinom ng taong gustong-gusto mo at iyo itong dinasalan, pupwede siyang magayuma. Maaari nga siyang mapaibig sa isang tao. Subalit, kapag ginawa mo naman iyon, ay kailangang maging handa ka rin kapag nawala na ang bisa nitong dala. Pangatlo, ang laway ay nakamamatay. Sa panahon natin ngayon ay swak na swak yan dahil sa laway na titilamsik sa iyo ay maaari kang makapagbigay ng virus na maaari niyang ikamatay. At kapag din ang taong nakausog sa iyo o sa kapamilya mo ay hindi ka nalawayan, pupwede at maaari din niya itong ikamatay. O hindi ba at sapat na nga ito para masabi nating makapangyarihan ang ating mga laway? Mayroon ka pa bang kakaibang mga kaalaman na
kinagagamitan ng laway? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Madalas ka bang nagmamasid sa inyong bakuran? At napansin mo na rin kaya ang bagay na ito sa mga tanimong halaman? Isang animoy kumpol ng bula na nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. At sa loob ng mga bulang ito ay mayroon palang nakakubling isang munting insekto. At batid mo ba na ang insektong ito pala ay nagtataglay ng isang natatanging mutya at isang mabisang sangkap sa paggawa ng panggayuma? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Ito ang insektong tangis-tangis, frog hoppers o spittlebug's naman sa Ingles. At karaniwang makikita nga sa mga puno sa gilid ng ilog, parang at mga kagubatan. Tangis-tangis kung tawagin dahil ito ay naglalabas ng mga tubig o bula o napapalibutan ng mga bula. At tangis na nangangahulugan din ng pagluha o walang tigil na pag-iyak. Ang insektong tangis-tangis ay kapamilya rin ng mga cicadas. Subalit ang mga munting anak nito ay binabalot nila sa laway o sa bula upang ingatan ito sa iba pang mga insekto, ibon, mainit na panahon at temperatura habang ito ay bata pa nga at malambot pa. Tumatalon ang mga tangis-tangis kahit na nga ito ay mayroong mga pakpak at kaya nga nitong tumalon ng hanggang 70 cm o 28 inches vertically. Isang kakaibang insekto ang tangis-tangis at pawang ang mga laking probinsya lamang ang madalas nakakakilala dito. Subalit batid mo ba na napakainam palang sangkap sa lumay o panggayuma o love potion ang mga bula nito? Opo, sapagkat tulad ng tangis-tangis ay parating iiyak o malulungkot raw ang sinumang patungkulan o gamitan nito sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan o kapartner. Maaaring nakamamanghang isipin, subalit marami sa ating mga kababayang ati buhat sa tribo sa gawing Kabisayaan ang magpapatunay ng kapangyarihan at bisang taglay ng lumay na sinangkapan nga ng laway ng tangis-tangis. Subalit maliban pa rito, ang insektong ito rin pala ay maaaring magtaglay rin ng isang bertud o mutya. Isang batang tangis-tangis na na-fossilize o naging bato o di kaya naman ay isang bato na nabuo sa loob ng mga bula nito at parehong makukuha buhat sa mga bula ng tangis-tangis. Ngunit ito ay bibihira lamang at napaka-rare kung matagpuan. Ang bato o mutya ng tangis-tangis ay isang mainam na pampaswerte sa mga tindahan, negosyo, at gayon din ay isang epektibong panghalina sa pag-ibig man o sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman kung makakita ka ng ganitong mga bula-bula ng tangis-tangis sa mga dahon, ay maging mapagmasid dahil baka meron na itong tinataglay na mutya. Ikaw, nakakita ka na ba ng insektong tangis-tangis? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Laway ng isang ibon, isang mabisang gamot at bagay na maaaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin
at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan at kagamutang hindi mo inaasahan. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala, sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodydae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw, sanga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad, ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napakabibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat 3 beses lang naman sa isang taon maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataginting na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium, at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwalaang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang benepisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.